Naghahanap ka ba ng underbone na motor? Mura at abot kaya ng ating bulsa? Sa Motoposh at Euromotor, meron tayo niyan. Ano ito? Alamin natin. Yo, waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face that? Okay, para sa Motoposh BD110 S2, ito naman ang kanilang price. Na nagkakahalaga ng 42,000 at meron pa nga yung less kapag cash nyo binili. O, diba? So, no down payment din tayo rito. Palagay nyo, sulit nga ba itong motorcycle na to? Ito yung bago nila ng Motoposh. Ito yung Bida S110 second generation. Ito naman ang Euromotor Rapido 110. So, ang presyo nito ay nasa 47,900 at straight monthly din to or no down payment tayo rito. So, halos hindi sila nagkakalayo ng itsura. Pero ano nga ba yung mga pagkakaiba nila or yung pagkakaparehas nitong dalawa na to? Alin nga ba ang mas sulit? Yung Motoposh o itong Euromotor? Alin nga ba ang mas bet nyo dito sa dalawang to? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for it. So, yun na nga, nagustuhan ko dito. Ito yung sinasabi ko yung sa isang brand, 'di ba, na sana meron tayong LED, pero dito kay Motoposh, binigay na ni Motoposh na LED, tapos meron tayong maangas na parking light dito or park light, and then LED yung kanyang headlight. Yung kanyang signal light is LED. Buti pa to LED, 'di ba? So meron din tayong park light dito na LED. Then naka-telescopic fork tayo rito. Meron din tayong extension para sa kanyang fender. Mahaba yan, tsaka malapad. Tires, yung size dito is 2.5 by 17. So tube type pa rin naman itong isang to. Naka-wide spoke tayo rito. Tsaka maganda yung kanyang tires, mabalahibo. Naka-single disc brake tayo rito. Meron tayong dual path caliper. Meron siyang ang nakalagay dito is pressure anti-lock brake. Ayos parang ABS yung datingan, 'di ba? Maganda yon, isang features yon para dito sa motorcycle na to. Sa kanyang headlight is bulb type pa rin naman tayo rito. Meron tayong maliit na bulb doon. Ayan, may maliit na bulb doon. And meron tayo ritong Euromotor dito sa taas. So yung signal light niya is bulb type pa rin naman. Yung decals nito sobrang minimalist lang pero ang ganda sa mata. Harap, yung tires niya is 2.5 by 17. Tube type pa rin naman itong tires niya. Telescopic fork niya, maganda yung paint job. Naka-wide spoke tayo rito. And yung kanyang brand is Yuanqing. Is naka-disc brake din tayo rito at meron tayong touch ng gold. Meron tayong dual path caliper. Kagandahan dito, yung sinasabi ko na sana magkaroon ng side pocket. Etong si Motoposh, nilagyan niya ng side pocket. Ayan. Tapos hindi lang side pocket yung nilagay nila. Meron din tayong USB port dito. Saan ka pa, 'di ba? So pwede kang mag-charge habang bumabiyahe. Meron tayong dalawang side pocket dito. And then pag meron tayong mga pinamili, meron din tayong utility hook dito. Stick, 'di ba? So kung hindi natin gagamitin yung utility hook, pwede natin siyang itago. Ganyan yung itsura niya.
So yung ignition key niya, meron tayong shutter lock din dito. Ito yung susi para sa kanyang panel gauge na analog type pa rin naman to. Then meron tayong open part dito para pag nag-a-adjust tayo ng carb, madali lang din siyang sungkitin. Yung design dito sa harap or dito sa may kanyang body is matte finish, kakaiba yung texture. And wala rin tayong side pocket dito. So sana dito talaga magkaroon din sila ng side pocket. Tapos additional features, magkaroon sila ng USB port dito para sa rider natin na gustong gawin tong pang delivery service. Sa ignition, meron tayo rito shutter lock. Maganda rin yung design. Ito yung ating susi. Naka-upright position tayo rito para sa kanyang handlebar. And yung kanyang panel gauge ay analog type pa rin naman. Yung kanyang makina. Then yung kanyang rear brake pedal, smooth lang din. So dito naman meron din tayong kickstart. Swing arm din tayo rito. Naka dual shock. And drum brake dito sa likod. Naka wide spoke. And then yung size natin dito sa likod ay 2.75 by 17. So, tube type pa rin naman yan, harap at likod. So, sa kanyang upuan, meron tayong two-tone. Yung kapal, sobrang kapal niyan. Malambot din. Hanggang dito sa ating OBR. Then, meron din tayo rito compartment. Sa kanyang foam na ginamit dito sa upuan, sobrang lambot. Maganda yung design din. Mukhang premium yung ating datingan dito. Ayan o. Hanggang OBR natin dito, makapal yung foam na ginamit. Meron tayong compartment, meron tayong helmet hook dito, tapos meron tayong cover para sa compartment. Ayan, side ng makina. Meron tayong kickstart, meron tayong bracket dito. Yung foot pegs natin dito, combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, sobrang smooth. Yung kanyang cover, and then yung swing arm natin dito, maganda rin yung paint job. And naka dual shock tayo rito, hindi siya adjustable pero kulay gray, maganda yung datingan niya. Naka drum brake tayo rito, naka wide spoke at yung ating size dito sa likod is 2.75 by 17. So tube type pa rin naman to, tsaka Yuanqing yung kanyang brand. Yung ating fender, meron tayong reflector. So yung ating tail light, naka LED, gusto ko yung datingan eh. Yung kanyang signal light din is LED rin. Meron din tayo ritong chain cover, flexible din yan. Ating sprocket medyo maliit lang. So naka dual head shifter tayo rito. Same nung ating foot pegs doon sa kabila, hindi rin siya napiflip. Yung ating tail light is bulb type pa rin naman tayo rito. Tapos yung signal light niya is bulb type pa rin naman. Meron din tayong chain cover, flexible din. Yung ating sprocket size dito is 3080. Medyo maliit lang din siya. Dual head shifter din tayo rito. And yung ating foot pegs, same lang din yung design doon sa kabila. Okay, para sa mga rider na 5'2", yung ating height or same height ko, abot natin yung isang to. Maganda yung ating laro nung shock. Maganda rin yung laro dun sa likod nung shock. And then yung turning radius natin dito is malawak din naman siya. Hindi naman siya ganun kahirap iliko-liko. Tsaka magaan yung motorcycle. Gusto ko rin yung lambot nung upuan, no, kapag nakaupo tayo rito. So, para sa akin, all goods. Yung bike check natin para dito. So ayan, para sa mga 5'2" na kagaya ko, abot din natin to, no? Hindi naman tayo masyadong tingkaya dito. Saktuhan lang yung ating height para dito. Sa mga beginner na gustong semi-automatic yung kanilang beginner bike, ayan, pwede rin yung isang to. Pang long ride, short ride, or kahit anong ride, pwede itong motorcycle na to. Tsaka recommended to kasi madipid din yung isang to. Faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.